Possibility of the three complaints being refiled pero consolidated na. May option po ba kayong gano'n? Well, doon magre-refile ba? Or parang gagaling pa rin sa ibang set ng complainants? Bali yung So, first may three. ganun. So, yung first three, so ang proseso kasi, pag na-endorse niya na yan kay Speaker, dadalhin yan sa, i-refer yan sa Committee on Justice. So, doon magkakaroon ng consolidation. At doon siguro, pwedeng pirmahan yan ng mga kasama namin kongresista. Ma'am, pero hindi option yung tatlo, i-consolidate nyo nung complainants, tapos i-refile as a new complaint. Ay, mukhang hindi pa nangyari yan sa history. Pero titigan natin yung possibility. Pero kayo ba, pag natuloy yung board impeachment complaint, you're willing to endorse para makuha yung 103 na kinakailangan? Sure, oo. Endorse namin yan lahat ng mga pagkakataon na pwedeng ma-impeach o mga way na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte. Gagawin natin. Yun lang po, yung sa show of force ng INC kahapon, and how will that affect yung decision of Congs whether to endorse or not the impeachment complaints? Well, we expected that, sabi ko nga kanina, December pa lang, naririnig na namin yung mga ganyang announcement ng INC. They have to be relatable kasi nga mag-e-election, kaya ganyan. Tapos alam niyo naman ang papel ng INC kapag ka-election, pupunta sa kanila yung ibang mga kandidato. Kung magkakaroon ng epekto, makikita natin yan actually sa resulta ng election ng 2025. But then, ngayon pa lang, sinasabi na namin na maliit din naman lang na bahagi yun. In totality naman natin talaga titingnan yung usapin ng accountability ng Vice Presidente kaugnay sa confidential funds. Hindi natin dapat yung mga issues na ito ay pinalalampas at sinasabi na mag-unity-unity na tayo. Kung wala namang justisya na makukuha ang taong bayan at hindi rin magkakaroon ng truth, or accountability talaga yung mga nasa highest position in our land. So, that's a burden on the President. Ayaw natin ng ganun. Kaya parang for this reason, kahit pa sabihin mong 1.5 million yan na lumabas, it's not the totality ng Filipino people asking for justice doon sa mga nangyari o naganap na paglustay ng pera ng taong bayan. Hindi naman, well, itong show of force ng sektang Iglesia ni Cristo ay hindi naman niya nakaapektado, particularly sa amin, sa Makabayan. At kahapon din sa pagkausap natin sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso, ay, well, wala rin naman silang pakialam at on the top of their mind pa rin yung impeachment, yung pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa ginawa niyang misspent noong confidential funds. Kaya tingin natin ay sa amin walang epekto yan. At kami katulad na sinabi namin, sana hindi magamit ito, Hindi magamit ito ng ni Sara Duterte at ang kanyang pangkat, mga nagsalita na sila, nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa ginawang na tingin natin ay talagang naging shield lang. Kaya walang epekto yan. Tingin ko doon sa ating mga kasamahan dito. Tuloy pa rin ang laban natin sa impeachment.